Hello, masaganang buhay mga kapatid. Welcome to Ansabi ni Daddy's Vlog, ang kwento ng mga buhay. At narito po ako sa Coin at na pinapanood yung mga elderly na nag-exercise. Ayan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang tungkol sa pagkakaroon ng anak na special child o yung tinatawag nating may mga, hindi po natin sasabihin may mga diferensya dahil ito po ay binigay sa atin ng Diyos na dapat natin tanggapin at dapat nating isaalang-alang na atin silang kadugo at kailangan natin ng buong tiyagang pag-aaruga at pagmamahal sa kanila. Tinalakay ko na po ito at vlog ko na rin po dahil ako po ay may anak na may autism at meron pamangkin na may autism. Yan. Napakahirap po na meron ganito sa pamilya, pero wala po tayong magagawa kundi talagang yakapin at dalawang kamay natin tanggapin kahit na minsan nasasaktan tayo sa pangungutya ng iba. Minsan hindi po natin maalis na magkaroon ng mga depression. Kagaya ko, nalaglag ang timbang ko dahil sa stress, at mahirap po talaga na magkaroon ng mga ganitong anak na meron pong special needs. Kaya narito po yung mga sintomas ayon po sa aking pag-aaruga sa aking anak. At sana makatulong ako sa mga ibang pamilya o mga, lalo na yung mga nanay na may ganitong sitwasyon o may ganitong mga klaseng anak. Ito po, hindi po ako doktor, pero dumaan po ako sa iba't ibang klaseng doktor at dumaan po ako sa mga occupational therapist ng aking anak at sa tagal ng aming pag-aaral o pagmamatiyag sa aming anak, ay alam na namin ang mga bagay na dapat o yung mga dapat o mga dapat na o hindi dapat na natin gawin sa pag meron tayong mga case na ganyang bagay sa ating mga anak. Okay. Ang isipin po natin na ito po ay huwag po kayong matakot o wag po tayong mag-alala dahil mabubuhay po naman sila na normal sa pag-aalaga natin ng tama at wag din nating isa walang bahala ang ganitong kalagayan dahil tayo po ang magsasuffer pag dating ng tamang panahon o pag umidad ng mga bata na hindi nabibigyan ng tamang atensyon o mga bagay na pangangailangan ng ganitong klaseng sakit. At ito po ang ating tandaan, panoorin, makinig po tayo hanggang sa huli. Pero bago po ang lahat, sana po ay mag-subscribe kayo at mag-like, mag-share at mag-comment po, lalo na sa may mga anak na may autism. Yan, regalo nyo na lang sa akin, subscribe po tayo mga kaibigan. Okay, ang unang-una pong bagay na makikita natin sa abnormalities ng kilos ng ating anak ay ang dumadaan po siya sa 1-year-old to 2 years old, hindi po pa siya nagsasalita. Meron po mga batang delay, kagaya ko po, 2 years old na po ako mahigit nung nagsalita at napakahirap daw ng mama ko na hindi rin ako nakakalakad dahil sa sobrang katabaan. Nakamasid lang ako. Ito po ang ating tatandaan. Makati po, hindi po ako nangungulangot. Ito po ang ating dapat tandaan kung mayroon tayong mga anak na may autism.
Ang unang-una po, hindi po sila nagsasalita. Ayan, mapapansin nyo, meron silang sariling mundo. Meron silang, pag may ginagawa, hindi ka nila papansinin. At hindi, kahit nakausapin mo o turuan mo, hindi sila nagsasalita. Pero may mga autism po na nagsasalita. Natuturuan po yan. At nabibigyan ng mga speech therapy. At iba-iba pa. Pangalawa po ay wala po silang eye-to-eye contact. Excuse me po. Kahit na po kausapin nyo, hindi sila titingin sa mata nyo. Lalo na pag naglalaro sila o kausapin mo, parang dead ma. Parang talaga meron sila sariling mundo. Hindi po sila nagsasalita at hindi po sila tumitingin. Meron din po mga bagay na normal na ganyan na maliit. Hindi ko po sinasabing lahat ng bata ganon. Meron lang po mga delay. Meron lang po mga talagang kakaiba. Pero yan po yung mga senyales o sintomas na merong autism ang anak nyo. Wala pong eye-to-eye contact. Hindi po nakikipagtingin na sa inyong mga mata. Lalo na pag kinakausap nyo. Ang sunod po, meron silang mga kakaibang ingay o may kakaibang tunog na ginagaya. Kahit nasabihin natin na kagaya ng kakilala ko o kasabayan ng anak ko sa SPED, meron silang ginagaya na hindi mo maintindihan, nakakaawa po dahil dalawa pa man din magkapatid at nakatira sila sa bukid at lola lang nila nag-aalaga. Unfortunately, hindi po nabigyan ng pansin toon o hindi po nabigyan ng karampatang lunas o sabihin nating pag-aaruga galing sa SPED dahil napakamahal po ng SPED para sa ating mga anak na ninanais nating matuto at maging kahit pa paano maging normal ang kanilang pamumuhay. Meron pong isa pang ginagawa ang mga batang may autism. Ito po ay pag meron po silang mga nakita laruan, lalo na yung mga lata o yung mga takip, pag nasimulan nilang paikutin, wala silang kapaguran at ulit-ulit nilang paikot-ikutin ito, paikot-ikot, hindi sila nahihilo o ang tawag dito, hindi sila nagsasawa at magiging routine nila yun araw-araw, ang paikot-ikutin ng takip ng lata o takip ng yung mga plastic na pinagtatakip natin sa mga ulam. Yan po ang isa pa sa sintomas nila. Balik po tayo sa magkapatid na may autism na taga-bukid, na kasabayan ng anak ko na talagang nagkakaintindihan po sila sa salitang ganun po ang natutunan nila salita dahil ang pinapanood po nila o nakasanayan nila panoorin ay Mr. Bean. Yan po yung kanilang natutunan dahil wala pong magawa yung kapitbahay dahil doon lang sila nakikipanood dahil nagwawala po pag pinatay ang TV. Hindi natin po sila dapat na may mga bagay po dapat na nating sundin o hindi dapat sundin at may mga bagay na hindi dapat o dapat nating gawin para sa kanilang pag-aaruga. Una po, dapat sa kanila ay nakatutok ang pag-aalaga. Kailangan po nakamasid tayo lagi kung anong ginagawa nila kahit na napakahirap, talagang sobrang hirap po. Para kang, lalo na pag lumalaki sila,
kailangan nag-i-improve po sila. Hindi natin sila pwedeng pabayaan na ganun na lang. Kailangan po nag-i-improve sila dahil sila din po magiging kawawa dahil wala pong magtsatsaga sa kanila mag-alaga, lalo na yung mga hindi nakakaintindi ng mga kanilang kahinaan o ng kanilang kapansanan. Tayo lang po pwede mag-alaga sa kanila at mag-aruga ang mga kamag-anak. Minsan hindi pa nga eh. Minsan pera-pera lang eh sa kanila aalagaan. Mahirap po na pabayaan natin ang mga ganitong sitwasyon, lalo na pag lumalaki ang ating mga anak na may depression. At meron po tayo na mga bagay na hindi dapat na pinapanood sa kanila, lalo na yung paghawak ng cellphone, ang paghawak ng gadget, dahil makakasanayan na po nila, dito na po iikot yung mundo nila, hindi na po sila mag-grow. Mahirap po. At pag nakapanood po sila ng mga bagay na hindi maganda, napaka galing manggaya ng mga batang ito, lalo na yung mga ADHD o may attention deficit hyperactivity disorder. Ito po ay magaling manggaya at mahirap pong pabayaan dahil gagayahin nila ito, kagaya ng mga bagay na karahasan na napapanood sa YouTube, kagaya ng mga suntukan, ng barilan, at yung mga pagpatay. Mahirap pong kontrolin dahil syempre pag inawat mo magwawala, pero hindi po dapat to. Kailangan meron po rin silang disiplina at meron din silang kinatatakutan para malesen o makonte yung mga bagay na hindi normal na ginagawa nila. Kailangan natin na subaybayan sila at nakatutok tayo 24 hours. Kahit na po bago sila matulog, kailangan natin silipin na talagang tulog na sila dahil minsan hindi natutulog yung mga yan. Kagaya ng anak ko, hindi gumagawa ng ingay, parang pusa, hindi nakakatulog, lalo na pag may mga bagay na gusto. Ang mga bagay na gusto niya yung mga lotion, itong mga alcohol, inaamoy po niya, gusto niya amuyin at hindi naman pinapahid sa katawan. Talagang gusto niya amuyin, parang yung na-addict sa amoy. Ito po ay tinakot ko at inalis ko po yung mga bagay na yan at sinabi kong kinumpis ka ng mga pulis dahil takot siya sa pulis. Buti may kinatatakutan. At sa awa po ng Diyos, hindi siya nagpupumilit. Pero pag nakakakita po siya ng mga bagay na alcohol at saka mga sanitary o mga gel type na pang linis ng kamay, ay nanginginig siya at gusto niyang amuyin. Kaya kailangan binabantayan po. Mahirap man, kailangan natin gawin to. At sa sobrang hyper ng anak ko, pag galing na yung school ng 4 o'clock, ay napakainit po dito, pupunta sa veranda na doon po lumulubog yung araw. Talagang napakainit po, nakakaya niya po yun, natitiis niya yun. Hindi niyo naman masawa, sasabihin niyo lang na pasok ka na sa loob ng bahay pag naiinitan ka, opo lang siya, pero aabutin siya ng lubog ng araw doon. Natatakot po ako dahil baka ma-heat stroke dahil napakainit pa rin po dito sa Japan. Kaya pasensya at hindi po maiwasan ng mag-alala dahil ito po ay nakatadhana na o ito po ay kailangan sakripisyo o kailangan ng walang katapusang adjustment para sa kanila. Tayo po mag-a-adjust, hindi po sila mag-a-adjust sa atin. Kailangan lang po nila. Ayan po mga kaibigan, mga kumare at mga kumpare, kung kayo po ay merong anak na ganyan, huwag po kayo mahiyang magtanong sa akin.
i-comment nyo lang po sa ilalim at sasagutin ko kung ano po yung mga bagay na hindi po maganda o hindi po tama at hindi po dapat na ikinikilos ng inyong mga anak. At ito po ay huwag nyo ipasa walang bahala dahil baka ang anak niyo po ay may autism. Ayan. Mahirap pong mansabihin pero kailangan natin ng acceptance o ang tamang pag-aalaga at tamang pagkalinga sa mga kagaya nila. Kaya hanggang sa muli po nating kwentuhan. Yan po ang ating kwento ngayon. Sana nasa mabuting kalagayan at huwag niyo kalimutan magdasal at ipagdadasal ko rin kayo sa aming Santo Niño at Mahal na Birhen para magkaroon tayo ng lakas o yung mga bagay na may pinagdadaanan gaya ko na nade-depress minsan at hindi mapakali at inaatake ng anxiety at panic attack, malagpasan natin ang mga problemang ito at sana po ay gabayan kayo ng Diyos at magpasalamat sa ating mga nakuhang biyaya, maliit man ito o malaki. At hanggang sa muli po, don't forget to subscribe mga kaibigan. Maraming salamat po. Mag-comment lang po kayo at magtanong, baka kayo merong kayong mga anak na gaya ng anak ko, anak ng pamangking ko, huwag po kayong mahiyang magtanong. At huwag nyo pong pakikitaan, huwag nyo sasaktan, huwag nyo pakikitaan ng mga bayulente o magpigil kayo. Kasi gagayahin po niya yan. Pag sinaktan nyo yan, mananakit din yan. Yan po yung dapat nating iwasan. Magtimpi, habaan ng pisi, at palakayin sila na kaya nila. Sa tamang pag-aaruga naman po magagawa natin ng paraan na maging maayos ang kanilang pamumuhay at pag wala na tayo at sila na lang, kaya nila mabuhay mag-isa. So, hayaan po. Sana may natutunan kayo at hanggang sa muli po natin pagkikita, mabuhay po kayong lahat at God bless you all po. Maraming salamat po. Bye-bye.